madali sa'yo na kami magkaroon ng anak. Amen, amen? Amen. Hindi talaga ako tumigil sa Grace. Alam mo, ito ay parang talagang ito ay hindi na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Are you me? Amen. Hindi kita tatantanan. Amen. Amen? Amen. Panginoon, kung ako ay kaya mong baguhin, binago mo ako, kaya mo rin siyang baguhin. Amen. At tingin mo sa Facebook, namamasyal kung ano-anong ginagawa. Amen. Ay, salamat Lord, nakita ko siya ngayon sa Facebook kasi bihira ko mag-Facebook. Pinapanalangin ko Lord ng anak mo na siya ay maging uhaw uli sa'yo. Amen. Tapos hanapin ko siya sa church, wala pa rin siya. Hahanapin pa rin kita. Amen. Sa prayer ko siya dagaan. Amen. Kapag dating, huy, naka-attend si sister. Ngingiti ako. Kasi alam ko na si Lord ay answering me. Amen. Ay, pag sa kapatid. Uy, alam mo na, na-bless na talaga ang buhay ko. Ngingiti lang din ako. Kasi kalooban ni Lord na sumagana. Amen. Uy, Nay, ang alin? Ikakasal na. Ang hirap naman kung lahat ng member sa simbahan tumandang dalaga. Hindi ko kayang tanggapin yan. Sabi ng dalaga, kasi Nay, mas nauna yung byuda. Sabi ng isa, hala, are you still with me? Walang kinalaman yan sa status, byuda man yan o single. Nasa persistence mo yan. Kasi maraming single, dumating kung dumating, pag hindi, magmenopause ka na, wala ka pa. Amen, amen? Amen? Sabi namang isa, Lord, maybe this time. So mga kapatid, ito pala ang palatandaan, pag persistent ka na, ibig sabihin, lumago ka na sa trust sa Panginoon. Yung medyo mabilis ka lumibab, kailangan palaguin pa ang pananampalataya. Amen. At palalaguin ni Lord ang ating mga pananampalataya. Amen. May isang bata na humingi sa parents na gustong-gusto niya, paulit-ulit ang bata. Kaya nga nasako ako, naalala niyo. Makulit ako sa nanay ko, Mami, pupunta ang palengke anak ha, yung puto ko. Sabi niya sa akin. Nung tumating, nandiyan yung tricycle. Tinakbo ko na. Nung lumabas ako, Mami, yung puto ko, 4 years old ako. Nandito anak sa basket. Kasi ang pamalengke ng basket talaga. Yes. Nabutan niyo yung totoong basket? Yeah. May basket sa kusina natin, yan ang pamalengke nun. Kaya makikita mo, nandun yung bangus, nandun yung gulay. Ang cute ng basket nung unang panahon. Amen? Amen? Tapos, naglalakad na kami, papa mo. Sabi ko, Mami, yung puto ko nandito, anak. Kulit ko. Hello? Tapos, nung binaba niya na sa lamesa, yung puto ko, hindi na kumiba ang nanay ko, asar na sa kulitan ko. Kumuha ng sako. At may pako dun sa wall namin. Sinako niya ako. At sinabit niya ako. Tao siya na nakulitan. Instead na pinakain na sana ako ng puto, sinako pa ako. Amen? Tapos nung nakasabit na ako, yung puto. Alam niyo po, pag nag-look back ako, hindi man ako umiyak. Kasi, Amen? Nung ko naalala na, ito palang shape ko talaga. Hindi mo ako basta-basta magpapaiyak. Hello? Nilabas ko yung ulo ko sa sako. Kasi malit ako, na-shoot ako. Tapos lumabas ako. Hindi ko sinabi, humingi na naman ako ng puto. Tapos hindi ko sinita nanay ko. Nilabas ko, yung puto. Amen? Ang nanay ko lumambot ng puso, binabana niya ako. Tapos, sabi ko, ang puto ko. Putong puti, yan yung bigas na puto. Ay, gusto ko. Kasi yung mga taga Luzon, nag-migrate
putong Luzon. Napakasarap. Paborito ko talaga yung putong puti na yan, kahit masako na ako. Amen? Nung nakasako ako, nag-isip ako, naku, mabawag na lang yung dalawa kong kuya, wala kasi kakatsawan ako. Puto ka pa, puto ka pa. Kasi yung kuya ko tong dalawa, alas 14 tong dalawa. Amen? Kaya sabi ko, nasa school sila, tuwan-tuwa ako kasi walang nakakita nung masako ako. Pero kinikwento ko na ngayon. Amen, amen? Tingnan mo yung reaction ng tao, ang nanay ko, yung persistence ko, hindi niya yun na-appreciate. Nakulitan siya kasi tao siya, na ang kulit, sinabi ko na ang nandito, ulit ka na, puto ka, ulit. Ay, di disiplina ko, sinako ko para manahimik ko. Ano manahimik, lumabas pa rin ako. Puto. Eh, di nilabas na niya ako sa sako. Kasi makulit ako kakaputo, di nakakain ako puto. Kaya sa tabi natin, maging makulit ka kay Lord. Makulit ka kay Lord. Kasi ganito lang, makulit ka nagsasabi kay Lord, and then, sa kakulitan mo, are you still with me? Amen. Kaawaan ka niya. Amen. Ipapakita niya sa'yo kung bakit hindi ka niya sinasagot. Amen. Tapos maisip mo, kaya pala hindi niya ako in-answer. Kasi pwede yung prayer mo, hindi niya will. Yes. May gagawin siya para i-reveal niya sa'yo kung bakit nangyari. Amen. Amen. Ako po ay nagpipray. Kasi ang tao ito'y napakabuti. Pero bakit suddenly mayroong malalak siyang trial? Alam niyo po, pagdin sa aking panalangin, nangusap si Lord sa akin kung bakit niya inalaw sa kanya yung naging problema niya. Ayun eh. Amen. Kaya pag binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na makausap ko siya, bakit yun ang naging resulta? Magre-resulta sa kanyang revival. Amen. Kasi, hindi ko panonoorin yun. Bakit ito ang nangyari? Kinulit ko si Lord and God spoke to my heart na ito ang dahilan kung bakit yun nangyari. Sa tabi natin, I need you. I need you. And you need me. And you need me. And we need each other. And we need each other. We are better together. Better together. Pero pag tinanong ko siya, naintindihan mo ba anak, bakit nangyari yan? Alam ko na Nay. Pag sinabi alam niya na, hindi ko na elaborate. Sinabi na naman. Pero pag sinabi niya, hindi ko maintindihan, tatampo nga ako eh. Papaliwanagin ko na. Kasi minsan, may mga anak si Lord na hindi pa sanay talaga sa talagang palagi mo dapat expect na yung pagpipray mo, may answer si Lord. Amen. Amen? Sasabihin niya sa'yo kung bakit hindi ka niya in-answer. Sasabihin niya. Amen? So, tingnan natin ngayon. Nabasa na natin ang text kanina. Nabasa niyo na ba? Amen. Amen? So, talagang mga kapatid, ang Panginoon, pagka persistent ka, ay talagang huwag kang maya, magsabi ka. Huwag kang, hindi nahiya ako. Huwag kang maya, sabihin mo lang. Amen? Magsalita ka lang para masabi nila at masabi din ni Lord, number 1, kung ano ang dapat para sa atin. Number 3, tatandaan mo na si Lord ay generous. Ano si Lord? Generous. The generosity of God. Ang text niyan ay Luke 11:9-10. So I say to you, ask and it will be given to you. Sabi ni Lord yan. I say to you, ask, humingi ka at ibibigay sa iyo. Amen. Seek and knock and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. Yan ang klaro. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be open. Kaya mga kapatid, ang Panginoon, nire-reassure niya tayo na ang ating amang nasa langit ay generous. Amen. At ang passage na ito ay na-encourage tayo na active tayo. Isik natin ang tulong ni Lord at ang mga pangako niya sa buhay natin, siguradong ang pangako niya, tinutupad niya. Amen? Amen. Hindi siya reluctant na hindi niya ibigay ang para sa atin. Rather, He delights in providing for His children. Kaya niyang ibigay. Gustong-gusto niyang magbigay. Amen? Amen. Kaya pag lumapit kay Lord sa panalangin,
we can do so with confidence. Sabi natin, with confidence. Kasi daddy ko siya sa langit. O sino dito, daddy niya ay nasa langit. Amen. Na-eager siyang sumagot. Gusto niya sumagot. And so we should cultivate a habit of asking. Sa katabi natin, ugaliin natin. Ugaliin natin. Maging palahingi tayo kay Lord. Maging maraming tayo. Oo, Lord, medyo mainit, pahingi ko ng hangin. Amen. Kanina binuksan ko tong aircon, nag-tripping, sabi ko, Lord, gabayan mo po ako, anong pipindutin ko, Lord. Tinulungan niya ako, napindot ko, kasi wala naman itong manual. Yung manual, di kami tinuturuan ng tama. Pumunta pa kami sa Google, kung ano. Sabi ko, Lord, anong pindutin ko? Isa ba dito? Isa dito? O sinundan ko kung ano instruction niya. Eh, di, thank you, Lord, hindi nag-tripping tong aircon sa harapan. Praise God. Amen? So, ugali mong humingi. Hindi yung, pag may problema na naman ako, ba't sinabi mo na kay Lord? Hindi pa nga eh. Sabihin mo sa Kanya. Amen. Napagalitan ako ni amo ko, nasaktan ako. So, anong problema mo? Masakit puso ko. Sabi mo kay Lord, pagalingin mo ako, Lord. Sabi mo, Amen. hindi yung minarites mo na yung nakasakit sa yung amo ko. Ginawa ko na lahat. Masungit pa rin. Kaya ka marites kasi hindi mo ugaling magsabi kayo. Amen. Sabihin mo kay Lord, nasaktan po ako. Bakit ba, Lord, mabilis ako masaktan? Totoo naman yung sinabi ni Amo. Panginoon, gusto ko na pong gumaling. Pagalingin mo naman ako. Amen. Amen? At ugaliin din natin ang mag-seek at tumatok in our daily lives. Trusting that God will meet our needs. May needs ba tayo? Amen. Isipin mo ang ang mga magulang na mapagmahal who delights in giving gifts to their children. When the child asks for something good, hindi naman niya bibigyan. Humingi ka ng isda, nang nabigyan ka ng ahas. Humingi ka ng itlog, bigyan ka ng alakdan. Hindi ganun. Kung yung tatay sa lupa, hindi ahas at alakdan ibibigay, how much more yung daddy natin sa langit? Amen. So God wants to bless us with good things. Sabi natin, our Father desires to bless us with good things when we seek Him. May natutunan ba tayo? Amen. Kaya sa kalagitnaan ng gabi, sa matindi ng problema, gabing-gabi, sa salid natin ang response ay panalangin. Amen. Huwag kang maya, maging bold kang lumapit kay Lord. Amen. Kasi pala yung persistence ay makapangyarihan. Amen. Yung persistence ay magre-resulta sa action. At mag-action si Lord kasi siya ay generous na Diyos. Amen. Huwag kang tumigil, maging ugali natin ang lumapit kay Lord. Kahit ano pa yan. Amen? Yung pako. Panginoon, kaya mo kong pagalingin. Sabi ko, Lord, huwag nang umabot